Ma'am Kaya, ang ganda pa rin po natin kahit uwian na. Napahinto sa paglalakad si Kaya at napatingin sa kumpol ng mga estudyanteng bumati sa kanya. Matalim ang mamata at nagtataasan ng kanyang mga kilay nang pukulin niya ito ng tingin. At ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo rito? Kanina pa ang labasan, hindi ba? Sino bang advisor ninyo? Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa guidance office? Mataray na tanong niya sa mga ito. Nagmamadali namang nag-alisan sa harap niya ang mga estudyante na halatang natakot sa kanya. Naku, nakakunot na naman yung noo mo. Nakakatanda yan, ma'am. Kusang umikot sa kawalan ng mga mata ni Kaya nang marinig niya ang boses ng asawa. Tiningnan niya ito. Parang natunaw ang inis na nararamdaman niya kanina nang makita niyang magandang ngiti sa mga labi nito. Ngiti ka na po, ma'am. Late ka. 5 minutes lang naman po, ma'am. Sorry na. Kahit na, late ka pa rin. Patawad na po, mahal na Reyna. Baka malanta na ang binili kong bulaklak kung hindi mo tatanggapin eh. Tiningnan ni Kaya ang hawak na isang pirasong rosas ang kanyang asawa. Gustuhin man niyang mainis dito, hindi niya na ginawa dahil kusan lang ngumiti ang malabi niyang nakaisang linya lang kanina. Iyon no, ang ganda talaga kapag nakangiti ang misis ko. Manahimik ka nga. Ay, alam na alam mo talaga kung paano ako kuhanin. Siyempre, doon kita napasagot nung nililigawan pa lang kita eh. Tara, sakay na. Hinihintay na tayo ng mga anak natin. Nakangiting tinanggap ni Kaya ang rosas ni Rico bago sumakay sa kanilang motor upang umuwi na sa kanilang bahay. Ganito ang buhay nila ni Rico sa nakalipas na halos isang dekada. 10 taon na pero hindi pa rin kumukupas ang pagmamahalan nilang dalawa ng kanyang mister. Marami mang problema at pagsubok ang dumating sa kanilang buhay pero lahat yon ay nilagpasan at nakaya nila. At dahil sa kanilang mga pinagdaanan, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Oh, andyan na pala kayo. Ma, kamusta pong mga bata? Lumapit si Kaya sa kanyang binan upang magmano rito. Ayun, pagod galing sa eskwelahan. Kanina pa natutulog sa kwarto nila. Nagmerienda na ba kayo? Gusto niyo bang ipag-init ko kayo ng tubig pang kape? Hindi na po, ma. Magpahinga na rin po kayo. Alam ko pong pagod kayo maghapon sa pag-aalaga sa manak namin. Salamat po ng marami, ma. Wala yun. Alam mo naman ang mga apo ko nalang nakakasama ko rito sa bahay. Nalilibang din ako habang nag-aalaga sa kanila. Kahit na po, ma. Salamat pa rin po. Araw-araw ka na lang talaga nagpapasalamat. Hayaan mo na yun. Sige na, magpahinga na muna kayo. Mamaya maghahanda na rin ako ng pagkain. Marami ka bang lesson pa na gagawin? Konti lang po, ma. Kaya po, tutulungan kitang maghanda ng pagkain mamaya. Asa, magpahinga ka na muna. Maya-maya lang magigising na yung mga anak mo. Hindi maiwasan ni Kayang mapangiti na lang dahil sa kabaitan ng kanyang binan. Simula nang mamatay ang ama ni Rico, umuwi sila sa bahay ng mga magulang nito para may makasamang ina ng kanyang asawa. Hindi naman siya nagsisisi dahil napakabait nito at sinasalo nitong pag-aalaga sa kanilang mga anak sa tuwing abala sa pagtatrabaho ang mag-asawa. Kumusta naman ang trabaho niyong dalawa? Ayos naman po, ma. Medyo nakakapagod lang dahil may mga makukulit na estudyante pa rin talaga. Naku, hindi ka pa rin ba nilulubay ng mga estudyante mong hinaharot-harot ka? Inaabala ka pa rin ba ng mga estudyante mo? Hindi na. Hindi lang talaga maiiwasan na may mga pasaway na estudyante. Lalo na't sekundaryong hawak ko. Normal lang yun. Akala ko pinopormahan ka na naman ng mga estudyante mo. Mahina na lang natawa si Kaya. Diyan nababakasan niyang pagiging territorial ni Rico. Nangyari na kasi sa kanya yon sa dati niyang eskwelahan. May mga estudyanteng pinopormahan siya, kaya mas pinili niyang maging masungit sa mga ito. Baka hindi nila alam na may gwapo ka ng asawa at 2 cute na mga anak. Ryan, kapag may lalaking lumapit kay mama, anong sasabihin mo? Malaking moses ng daddy ko. Nananapak yun.
Napailing na lang si Kaya dahil sa sinabi ng anak. Ay naku, kung ano-anong tinuturo mo yan sa mga anak niyo, Rico. Naninigurado lang sa ganda ng asawa ko na to, siguradong maraming gustong umagaw nito sa akin, no? Tumigil kang ha? Ikaw, kumusta na ba ang klinik niyo? Ayos naman ang daming hayop na dinadala sa klinik, kaya pagura ng trabaho namin itong mga nakarang araw. Magpapaalam nga rin sana ako dahil baka gabi na ako nang uwi sa mga susunod na araw dahil kailangan namin mag-overtime sa trabaho. Trabaho ba talaga? Mahinang natawa si Kaya dahil sa panunukso ng kanyang binan sa asawa. Sigurado naman pong trabaho ang ginagawa ni Rico, ma. Malaki po yatang tiwala ko sa kanya. At kapag nagloko siya, wala na siyang asawa at anak na uuwian. Kita mo yan, ma? Hindi ko kaya yan, no? Ewan ko sa inyo. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na may ginawa kang kalokohan, huwag ka nang uuwi rito. Kalimutan mo rin ako bilang ina mo. Alam ni Kaya na tinatakot lang nito ang anak dahil ayaw nitong mag-ayos sa mga tuwang pamilya nila ni Rico. Nagkaroon ng kabit ang ama ni Rico at dahil doon nagsimula ng malamatan ng kanilang pamilya. Kahit na hindi sabihin ni Rico, ramdam ni Kaya na labis na iniingatan ng kanyang asawa ang kanilang pamilya upang hindi na maulit ang nangyari sa nakaraan nito. Kapag nakapag-ipon-ipon pa ako, bahala kong makipagsapalan sa ibang bansa. Napahinto sa kanyang ginagawa si Kaya at napatingin sa asawa. Bakit naman? Para magkaroon ako ng malaking sahod. Hindi naman kailangan, Rico. Isa pa naman yung kinikita mo sa pagiging veterinarian mo. May trabaho rin ako. Hindi naman tayo nagbabayad ng renta ng bahay. Nasa public school lang yung mga anak natin. Sobra-sobra na kinikita natin para sa pamilya natin, Rico. Hindi mo na kailangang umalis at lumayo. Nakukuha kong pinupunto mo. Pero gusto ko talagang makapagpatayo ng bahay na matatawag ko talagang sa atin. Di maglo-loan ako. Hindi mo na kailangang mag-abroad. Mahal, isang rason ko yun kung bakit gusto kong umalis. Gusto na kitang pahintuin sa pagtatrabaho. Dito na lang kay ni Mama sa bahay at alagaan ng mga anak natin. Ayoko nang napagkakatuwaan ka ng masusyante mo. Lumapit si Rico sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Hindi naman ako magtatagal doon. Kapag nakapag-ipon na ako, uuwi rin ako. Para sa inyo naman tong ginagawa ko kaya Para sa manak natin, lalo na't lumalaki sila. Yun na nga, lumalaki na sila, kaya mas lalong kailangan kanila. Mas pipiliin mo bang malayo sa mga anak mo? Alam mo kung gaano kahirap malayo sa pamilya, lalo na sa mga anak, di ba? Alam mo yung pakiramdam na yon. At ayoko maranasan yung mga anak natin. Pero hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo, Rico. Hindi naman talaga problema sa atin ng pera Kung yun ang mga dahilan mo, kayang-kaya natin yon Hindi natin kailangan ng maranyang buhay. Ayoko. Hindi ako papayag na mag-abroad ka dahil mas kailangan ka namin ng mga anak mo. Tinanggal ni Kayang mga braso ni Rico na nakapulupot sa kanyang bewang. Tinalikuran niya ito bago maunang humiga sa kama nila. Naiinis siya dahil ayaw niyang pumayag sa gusto ni Rico. Hindi naman sila naghirap at kung gusto ng lalaki na makapagpatayo ng sariling bahay, alam nilang dalawang kaya nila yon kahit na hindi na mag-abroad si Rico. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Pinagluto ko ni Mama ng pagkain. Kainin mo yung mamaya. Tanging tipid na tango lang ang sinagot ni Kaya sa kanyang asawa habang nagtatanggal ng helmet. Mamaya susunduin kita. Hintayin mo na lang ako. Tumango muli si Kaya bago kuhanin ang mga gamit niya. Naghanda na siyang pumasok sa eskwelahan pero hinuli ni Rico ang kanyang mga kamay upang pigilin siya. Kaya, nagtatampo ka pa rin ba? Tungkol pa rin ba sa plano kong pag-abroad? Bakit kasi parang napakadali sa iyong gawin ng bagay na yun? Hindi mo ba naiisip ang maiiwan mo? Nagbabakasakali lang naman ako. Pero sa palagay ko, hindi na ako tutuloy. Sige na po, hindi na ako alis, ma'am. Dito na lang po ako. Kasi baka mamiss ako ng misis ko. Ewan ko sa'yo. Umirap si Kaya na kinatawa naman ni Rico.
Hinila siya nito para yakapin. Dito na lang ako. Hindi na ako alis kaya. Magtatrabaho na lang ako ng magtatrabaho. Bakit ba parang kailangan na kailangan mo ng pera? Wala naman tayong pinagkakautangan ah. Okay rin naman ang budget natin. May gusto ka bang bilhin? Humiwalay siya sa lalaki para tingnan nito. Napansin ni Kaya ang pagiging malikot ng mga mata ni Rico na tila iniiwasan ng mga mata niya. Kaya naman hinawakan niyang magkabilang pisngi nito para mapirmi sa kanya ang paningin nito. Pwede ka naman magsabi sa akin kung may gusto kong bilhin. Mapag-uusapan naman natin yun. Wala naman. Masyado lang siguro kung napapressure kasi tumatanda na ako. Natatakot ako na walang maiwan kina Ryan. Naku naman, huwag mo munang isipin ang bagay na yun. Mga bata pa tayo, Rico. Dapat nga, mas pagtuunan natin ang pagpapalaki sa mga anak natin, di ba? Tumatanda tayo. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan natin sila makakasama. Nginitian niya si Rico para pakalmahin na ang magulo nitong isip. Ayos na kami sa gantong buhay, Rico. Ang mahalaga, magkakasama tayo at walang sakit. Okay na yun. Hindi na kailangang maging mayaman. Dahil hindi naman natin maisasama sa hukay ng yaman na yan eh. Right. Kaya mahal na mahal kita eh. Good morning po, Ma'am Kaya. Napatingin sina Kaya sa mga kababaihan at kalalakihang estudyante na nadaanan nila. Ngumiti siya sa mga ito. Sige na, mukhang hinahanap ka na ng mga estudyante mo. Ang sexy at maganda nilang teacher. Baka malate ka. Pumasok ka na. Ewan ko sa'yo, Rico. Mag-ingat ka sa pagmumotor mo ha. Hindi ka palit kaya huwag kang magmamadali. Kumaway na si Kai sa asawa bago pumasok sa loob ng eskwelahan kung saan siya nagtatrabaho. At dahil sa naging pag-uusap nila ni Rico, gumaan ang kanyang pakiramdam at nakapagturo siya ng maayos buong maghapon. Ang fresh ni Ma'am Kaya. Iba talaga kapag naaalagaan sa dilig ni Mister. Huy, baka mas estudyanteng makarinig sa'yo ha. Mabatas talaga tayo rito. Naku, hayaan mo ng mga yan. Pasaway mga estudyante natin ngayon. Kaya nga, hindi rin kinakaya ng energy ko minsan ng mga students natin eh. Pero in fairness ha, fresh na fresh ka pa rin. Kaya ka na pagkakatuwa ng mga kalalakihan dito eh. Hindi halatang pamilyado ka ng tao at may 2 pang anak. Pak, super pretty mo, Ma'am Kaya. Super? Yes, ganyan ngayon ang uso. Super. With F. Nako, pasalamat na lang talaga ako sa binan ko dahil may katulong ako mag-alaga sa mga anak namin. Tsaka tamang pag-aalaga na rin ng sarili. Kailangan din kasi nating maging presentable sa harap ng mga estudyante natin eh. Sa bagay, may point ka rin ma'am. At dahil sa lifestyle mo na yan, sigurado ako na hindi ka naiiwan ng asawa mo no? Nako, wala na siyang nakikitang tulad mo. Napapailing na lang si Kaya. Dahil sanay na siyang palaging nababati ng mga co-teacher niya. Nakasanayan na rin niyang binibiro-biro siya ng mga ito tungkol sa kanilang dalawa ni Rico. Buong maghapong nagtuturo si Kaya, kaya namang dumating na ang uwian nila ay para na siyang lantang gulay habang nakatayo sa labas ng eskwelahan at naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Bye Ma'am Kaya, ingat po kayo. Tipid na umiti si Kaya sa kanyang mga estudyante. Kaya naman niyang maging mabait sa mga ito, pero mas pinili niya nang maging strikto. Ayaw niya na masyadong mapalapit sa mga estudyante niya dahil alam niyang hindi naman habang buhay ay maaalagaan niyang mga ito. Ay, nakakapagod. Nasaan na ba si Rico? Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may text si Rico dahil late na ito ng ilang minuto. Kanina pang out nila. Itinago muli ni Kaya ang kanyang cellphone at saka naupo para maghintay sa asawa. Nilibang niya ang kanyang sarili habang naghihintay kay Rico na halos hindi niya na napansin ang oras. Hindi niya namalayan na magdadalawang oras siyang naghihintay roon pero hindi pa rin dumarating ang kanyang asawa. Mabigat na napabuntong hinga si Kaya bago mabigat ang dibdib na tumayo at sumakay na lang sa tricycle upang makauwi dahil mukhang nakalimutan na siya ni Rico. Nang makarating sa bahay, nakita niyang wala pa sa garahe ang motor ng lalaki.
Ginabi ka yata. Marami ka bang trabahong tinapos? Medyo po, Ma. Si Rico po, wala pa po ba siya? Wala pa. Hindi mo kasabay. Ang akala ko'y magsasabay kayong umuwi ngayon. Baka po maraming trabaho sa klinik, Ma. Hihintayin ko na lang po siya mamaya. Sa bagay, siya, magpahinga ka na muna. Nagluluto na ako ng hapunan natin. Tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Salamat po, Ma. Pupuntahan ko muna po yung mga bata. Nang makapagpaalam, ay umakyat muna si Kaya sa kwarto ng kanilang mga anak para tingnan ng mga ito. Nang makita niyang mga bata, saglit na nawala sa kanyang isip si Rico at ang biglang hindi pagpaparamdam ng lalaki. Inisip niya na lang na baka maraming pasyente sa klinik na pinagtatrabahuan ito. Naalimpungatan mula sa malalim na pagkakatulog si Kaya nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya sa kanilang kama. Nakauwi ka na pala. Anong oras na? Nagising ba kita? Sorry 2:00 na ng madaling araw. Maraming pasyente? Loaded kami ngayon Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Maglilinis lang ako ng katawan, tsaka ako tatabi sa'yo. Hindi na nakasagot si Kaya dahil kinain ulit siya ng kanyang antok. Pero hindi pa man din lumalalim ang kanyang pagkakatulog nang maulinigan niya si Rico na tila may kinakausap. Oo, kauuwi ko lang. Magpahinga ka na rin. Oo, naiintindihan ko. Sa susunod na buwan ay dadagdagan ko na lang. Magpahinga ka at bantayan mo siya. O sige, mag-ingat kayo. Gusto sanang magtanong ni Kaya kung sinong kausap nito. Pero nawalan siya ng pagkakataon dahil antok na siya. Balak niya sanang tanungin nilang si Rico paggising niya. Pero nang magising siya, ay wala na si Rico sa kanyang tabi. Good morning. Kumain ka sa kusina. Nakapagluto na ako ng almusal. Nakaligo na rin ang mga bata. Si Rico po, Ma? Tanong niya sa binan nang mapagtantong wala na sa kanilang bahay si Rico. Ha? Hindi ba nagpaalam sa iyo lalaking yun? Maagang umalis. Halos pasikat mga lang araw umalis na. Anong oras na ba umuwi yung isa na yun kagabi? Hindi ko na rin namalayan ang pagdating niya. 2:00 na po nakauwi si Rico, Ma. Hindi ko nga po alam kung nakapagpahinga po siya ng maayos Nagpapakapagod na naman masyado sa trabaho ang batang yun. Hayaan mo. Kakausapin ko yun kapag nag-abot kaming dalawa. Sige po, Ma. Salamat po. Nag-aalala si Kaya dahil baka magkasakit na si Rico dahil sa pagtatrabaho nito. Minsan na rin nagkaganito si Rico noon at napag-alaman niyang loaded dito sa trabaho. Good morning, Ma'am Kaya. Good morning. Go back to your room. Nagtakbuhan ng mga estudyante nang makita na siya ng mga ito. Hindi na nagulat si Kaya sa inaasal ng mga estudyante niya sa tuwing makita siya ng mga ito dahil nakasanayan niya na. Ma'am, good morning po. Napatingin si Kaya sa isang estudyante ang lumapit sa kanya. Namumukhaan niya ito. Kapatid ito ng lalaki niyang estudyante na nagbigay sa kanya dati ng bulaklak. Napansin niyang sunod-sunod na paglunok nito na tila balisa ang bata. Good morning. Do you have any concern? Wala naman po. Itatanong ko lang po sana kung kamusta na po kayo, ma'am. I'm good. Kung wala ka ng ibang sasabihin, bumalik ka na sa room ninyo. Magsisimula na ang klase. Tumalikod na si Kaya at handa na sanang umalis nang habulin siyang muli ng estudyante niyang kausap. Ma'am, wait lang po. Ano yon? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. May klase rin ako. Hindi ako pwedeng magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Ma'am, kasi po, itatanong ko lang po sana kung asawa niyo po yung naghahatid sa inyong lalaki. Yung nakamotor po, ma'am. Yung gwapo't malakas po ang apil. Nangunot ang noo ni Kaya dahil si Rico ang sinasabi ng kaharap niya ngayon. Yes? And what's with my husband? Naging malikot ang mga mata ng kausap niya. Napansin din ni Kaya ang paglalaro nito sa mga daliri na tila takot na takot sa kung ano. I'm asking you, anong meron sa asawa ko? Ma'am, wag po kayong magagalit ha. Para po kasi nakita ko yung lalaki na yun na
may angkas pong ibang babae sa motor niyo, ma'am. Natigilan si Kaya sa kanyang narinig. Tiningnan niya ang kanyang kausap. Sinisigurado kung nagsasabi ba ito ng totoo. Sa hindi malamang dahilan, ay bumilis na lang ang tibok ng kanyang puso bago pa niya mapagtanto na hawak niya nasa braso ang estudyante sa kanyang harapan. O, anong sabi mo? Nakita mong asawa kong may ibang angkas sa babae sa motor? Opo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha? Sigurado ka bang asawa ko yung nakita mo? Opo, ma'am. Katulad po kasi ng motor na gamit niyo ang gamit nila. Tapos po, yung helmet po na sinusuot niyo, iyon din po ang gamit ng babae na angkas niya. Kala ko nga po ikaw yun eh. Pero po nung tinawag po kita, hindi mo po ako nililingon. Kailan mo nakita yung sinasabi mo? Kanina lang pong umaga, Ma'am Kaya. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Kaya nang mapagtanto niyang hindi naman siya inihatid ni Rico kanina dahil maaga itong umalis. Pero imposibleng sinasabi ng bata sa harap niya dahil sa mga oras na yon, sigurado si Kaya na nasa klinik na si Rico. Tiningnan niya ng masama ang kaharap niya dahil alam niya nga maaaring nagsisinungaling lang to sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na yan? Hindi totoo yan. Walang babaeng asawa ko at nasa trabaho siya ngayon. Magtatrabaho ng maayos ang asawa ko para sa amin. Kaya imposibleng sinasabi mo. Nagsisinungaling ka. Ma'am, totoo po. Inutusan ka ba ng kuya mong sabihin sa akin yan para magkasira kami ng mister ko? Ganun ba ang plano nyo? Well, ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na hindi kayo magtatagumpay. Dadalhin kita sa guidance office. Dahil bawal ang ginagawa mo. Nanghihimasok ka sa private life ng teacher mo. Alam mo bang masama yan? Para maging masaya ang kuya mo, sisirain mong asawa ko sa akin? Ma'am, hindi po sa ganon. Saka wala pong alam ang kuya ko rito. Ma'am, huwag niyo naman po akong i-guidance office. Lagot po kay mami kapag pinatawag po siya rito sa school. Please ma'am, huwag po. Kung ayaw mo mapahamak, sa susunod, huwag kang gagawa ng mga kwento tulad ng ganyan. Naiintindihan mo ba? Umiyak na tumango sa kanyang bata. Nung oras na binitawan niya ang braso nito, kumaripas na agad ito ng takbo palayo sa kanya. Napahawak naman sa kanyang ulo si Kaya dahil pakiramdam niya ay sumakit ito bigla. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng babaeng yun. Pero ang puso niya, hindi na nagawang kumalma simula kanina. Mabigat na lang siyang napabuntong hininga bago maglakad papunta sa sunod na klase niya. Magmula nung araw na yon, hindi na nawala sa isip ni Kaya ang tungkol sa sinabi ng kanyang estudyante. Kahit na anong pilit ng kalimutan na yon, hindi niya magawa dahil ang lakas ng epekto nito sa kanya. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Naramdaman ni Kaya ang pagyakap ni Rico sa kanya mula sa likod habang naghuhugas siya ng mga plato. Bantayin mo yung mga bata ron. Naghuhugas ako ng mga plato rito. Tulog na sila. Nalinis ko na rin yung mga kalat nila. Wala na akong gagawin. So, bakit nga parang ang lalim ng iniisip ng misis ko, ha? Rico, please. May ginagawa ako. Dahil sa nalaman, napansin ni Kaya na nagiging ilag din siya kay Rico. Alam niyang hindi niya dapat paniwalaan ng kwentong yon, pero hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili kung bakit gano'n ang inaakto niya. Napapansin ko nitong mga nakarang araw na medyo tahimik ka at parang wala sa mood. Everything is good, Kaya? Pagod na ako sa trabaho ko. Ang dami kong ginagawa. Kaya pwede ba? Hayaan mo muna ako makatapos dito. Makakapaghintay naman yung mga plato eh. Pag-usap muna tayong dalawa. Ganyan ka kapag may problema ka. Hindi lang sa trabaho na yan. Sabihin mo nga sa akin, Kaya. Magsabi ka para maayos sa atin agad. Nasaan ka ng mga nakarang araw na palagi kang wala, ha? Diretsa ang tanong niya kay Rico na nakapagpatigil rito. Binitawan niya munang mahinuhugasan ng mga plato para harapin ng lalaki. Uuwi ka ng late. Aalis ka ng maaga. Sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo ng mga araw na yon. Halos hindi na tayo magkitang dalawa. Palagi kang hinahanap ng mga anak mo dahil hindi ka na nila nararamdaman. Mahal, pwede ka magsabi sa akin kung gusto mo, Rico. Pwede mong sabihin kung anong pinagdadaanan mo.
Kasi sa mga mata ko, ayos lang ang lahat. Walang problema para umakto ka ng ganun sa harap namin. Now, I will ask you the same question. Everything's good, Rico? Tiningnan niya sa mga mata ang asawa para makita kung nagsasabi ba ito ng totoo sa kanya. Mababakas ang pag-aalala sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Wala siyang makitang kahit anong kahina-hinala sa mukha ng kanyang asawa. Pasensya na kung ganyan ang nararamdaman niyo ng mga anak natin. Sobrang daming pasyente lang nitong mga nakarang araw kaya. Mabuti nga't nakakauwi pa ako dahil yung ibang mga katrabaho ko, halos doon na sila tumira. Sorry, hindi na ako nakapagsabi sa'yo dahil alam kong busy ka rin sa trabaho mo. Naramdaman ni Kayang mainit na yakap ni Rico sa kanya. Bigla nilang siyang nakaramdam ng konsensya dahil ramdam niyang pagod ni Rico habang nagkukwento ito. Pero eto siya at kung ano-ano pang iniisip sa asawa. Miss ko na rin kayo, pero kailangan ko magtrabaho para sa atin. Sorry din, dahil hindi ko naisip ng bagay na yan at tumalin agad sa mga negatibong konklusyon. Pero gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangang magpakasubsob sa pagtatrabaho dahil sarili mo rin ang babalikan yan. Naabuso mo ng gusto ang katawan mo, Rico. Opo, ma'am. Sorry na ulit. Pangako, inaalagaan ko ng mabuting sarili ko. Kasi paano ba ako makakabawi sa inyo kung magkakasakit ako, di ba? Ha? Wala akong masyadong oras sa inyo nitong mga nakarang araw. Labas tayo. Family date ba? Miss ko ng pamilya ko eh. Ang lahat ng mga iniisip ni Kaya ay nabura nang patunayan ni Rico na sila pa rin ang prioridad ng lalaki. Na ang pamilya pa rin ito ang importante rito. Nakahinga ng maluwag si Kaya sa isipin na ayos na ang lahat at masyado lang siyang nadala sa kwento ng estudyanteng yun. Napagtanto na rin na dapat kay Rico lang siya maniniwala at makikinig dahil ito lang ang makakapagsabi ng totoo sa kanya. Wow! Ang ganda dito, Mama! Napangiti nilang si Kaya nang makitang masayang panganin nilang anak na si Ryan. Samantalang buhat naman ni Rico ang 3 taong bunso nila na si Cherry. Tingnan mo, ang saya ng anak natin. Buti na lang pala at nagtugma ang schedule natin. Oh. Ang tagal na rin simula nang lumabas tayo bilang isang pamilya. Kaya nga, salamat Rico. Para saan naman? Dahil ikaw ang lalaki na pangsawa ko. Hindi ako nagsisisi na ikaw napili kong makasama habang buhay. Napakaswerte naman ng mga anak natin dahil meron kaming ikaw sa buhay namin. Mahal na mahal ka namin, Rico. Tiningnan ni Kayang asawa nang hindi ito agad nakasagot sa kanya. Napansin niya ang seryoso lang itong nakatingin sa kanya na para bang may nasabi siyang hindi maganda. Nang mapansing nakatingin siya, nag-iwas itong tingin bago bahagyang ngumiti. Hindi rin ako makapaniwala na ikaw na pangsawa ko, Kaya. You're the best and best. Wala kang katulad. Kaya sana wag mo akong iwan. Bakit naman kita iiwan? Hindi na tayo maghihiwalay, lalo na't may mga anak na tayo. Ikaw na habang buhay, Rico. Oo, mahal na mahal ko rin kayo ng mga anak natin, Kaya. Gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Pangako yan. Parang nabura ng lahat ng pagdududa ni Kaya. Naisip niyang hindi talaga mawawala ang bagay na yon sa isang relasyon at ang tanging solusyon upang maalis yun ay magtiwala sa partner nila at magsabi ng totoo. Ipakita ang tunay na motibo at iparamdam ang tunay na pagmamahal. Daddy, bili tayo ng toys. Wala na akong toys sa bahay eh. Anong wala na? Isang balde nga ang mga laruan nyo ron Tapos hindi nyo naman nililigpit pagkatapos gamitin. Mama, walang naman po eh. Kahit... Mahal, pagbigyan mo na. Minsan na naman humiling yung mga anak natin Tsaka ako nalang magliligpit ng mga kalat nila. Sinasanay mo kasi, kaya hindi natututo. Mga bata pa lang naman sila. Dapat i-enjoy muna nilang kabataan nila. Kaya sige na, pagbigyan na natin. Tanging pagbuntong hininga nila ang nagawa ni Kaya. Dahil alam niyang kahit na anong gawin niya, hindi siya mananalo sa mga anak niya, lalo na kapag kinampihan ito ni Rico. Kaya naman, nagpunta sila sa isang toy store para ibili ng laruan ang kanilang mga anak.
Sige na, pumili ka na ng malaruan mo riyan. Huwag masyadong madami, okay? Okay po, Ma. You're the best po. Masayang pinanood ni Kaya ang anak na tumakbo para pumili ng bibilhin tong laruan. Sa ganitong paraan, nagiging masaya na rin si Kaya dahil ang kaligayahan ng mga anak niya ay kaligayahan niya na rin. Oh, nasan si Ryan? Ay, namimili yata ng laruan niya eh. Akin na muna si Cherry. Hanapin mo anak mo at baka kung ano nang gawin nun. Kinuha niya si Cherry na natutulog na sa braso ni Rico. Umalis muna ang lalaki para hanapin ang pangalan nila habang siya na may naglibot-libot muna habang hinihintay ang kanyang mag-ama. Pero sa kanyang paglilibot ay hindi niya inaasahan na may maririnig siya. Good day po, Sir Rico. Hello. Sir, mabuti po't nakabalik kayo rito. May mga sales po kaming toys. Para sa anak niyo po ba ulit? Kasama niyo po yung anak ninyo? Yes. I'm with my family right now. Nako, ang swerte niyo po, sir. Ang laki po ng makukuha niyong discount ngayon eh. Hindi na po magwawala yung anak ninyo dahil hindi niyo mabibili yung dollhouse na gusto niya. Natigilan si Kaya dahil sa narinig. Si Rico yun at ang staff na kausap nito. Napaisip bigla si Kaya. Alam niya sa sarili niya na hindi pa sila nakakapunta sa lugar na yun bilang isang pamilya. At wala siyang maalalang bumili ng dollhouse si Rico para kay Cherry. Ano pong kukuhanin niya, Sir Rico? Hindi. Kasama ko yung anak ko. Siyang mamimili. Salamat. Sir, wait. Hindi niya na narinig ang sunod na mga sasabihin ng staff dahil umalis si Kaya sa lugar na yun. Ang akala niya ay ayos na ang lahat. Ang akala niya ay mapapanatag na ulit ang kanyang kalooban. Pero eto na naman Iyan na naman ang bigat sa kanyang dibdib dahil sa mga bagay na tumatagbo sa kanyang isip. Ayaw niya ng mga posibilidad na naiisip niya dahil para na siyang nasisiraan ng bait. Gusto niyang magtanong kay Rico pero natatakot siya sa maaaring isagot nito sa kanya. Hindi na alam ni Kaya ang dapat niyang paniwalaan at isipin. Dapat na magtiwala siya kay Rico pero naiisip niya na paano kung nagsisinungaling din sa kanya ang asawa niya. Ayos ka lang ba? Napakurap-kurap si Kaya at napatingin sa Benan nang lapagan siya nito sa harap ng isang tasa ng kape. Kanina ka pa nakatulala riyan. May iniisip lang po, Ma. May problema ba kayong dalawa ni Rico? Wala naman po, Ma. Ayos na naman po kaming dalawa. Lihim na napalunok si Kaya dahil hindi siya sigurado sa kanyang naging sagot. Wala nga ba silang problema na Rico? O baka meron pero hindi lang niya magawang aminin sa kanyang sarili dahil natatakot siya. Hindi na alam ni Kaya ang iisipin. Naku Kaya, huwag kang masyadong magpapakain sa problema mo ha. At baka maapektuhan niya ng pang-araw-araw mong buhay at kung mapano ka pa. Opo Ma, may mga iniisip lang po talaga ako. Salamat po. Hindi alam ni Kaya kung paano aakto sa harap ng mga taong kaharap niya. Naayos na ang lahat at wala siyang problema. Kahit lang totoo, ay unti-unti siyang nadudurog dahil sa mga bagay na kanyang naiisip. Kumain ka ng kumain. Sinabi ni Mama na hindi ka raw kumain ng hapon ng kagabi. Ayos ka lang ba? Napatingin si Kaya sa kanyang asawa nang ihatid siya nito sa eskwelahan. Wala lang kung ganang kumain kagabi. Kahit na kailangan mo kumain dahil nagtatrabaho ka. Ano nilang laman ng tiyan mo niyan kapag nagturo ka ng mamaya? Gustong maniwala ni Kaya na sincere talagang lalaking karap niya. Gusto niyang mahulog sa mayamos itong boses. Gusto niya nang matahimik ang kanyang isipan pero hindi niya alam kung paano. Lalo na ngayong binabantay niya ang bawat kilos ni Rico. Pero natatakot siya sa kanyang mga nakikita. Walang mali. Walang kahinahinala. Lahat ay para bang normal lang. Kaya. Naramdaman ni Kaya ang paghawak ni Rico sa kanyang kamay dahilan para bumalik siya sa ulirat. Ayos ka lang ba talaga? Kung hindi, pwede naman kitang ihatid sa bahay. Magpahinga ka na lang muna. Sabihin mo muna sa head nyo na hindi ka muna makakapasok dahil hindi... Ayos lang ako. Sige na, umalis ka na. Baka mahuli ka sa trabaho mo. Kaya...
Papasok na ako. Kaya, Napahinto si Kaya at napatingin kay Rico nang tawagin siya ng lalaki. Baka sa mga mata nito ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Ramdam na ramdam niya rin na gusto pa siyang kausapin ni Rico. Pero wala nang ibang salitang lumabas mula rito. mahal kita. Hindi na nagawang sumagot ni Kaya dahil nag-iwas na siyang tingin bago nagmadaling pumasok sa loob ng eskwelahan. Hindi na alam ni Kaya ang kanyang paniniwalaan. Masyado na siyang naguguluhan. Pakiramdam niya may mawawala sa kanya kahit anong piliin niya. Ma'am Kaya! Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang co-teacher. Good morning. Good morning, Ma'am Kaya. Good na good talagang morning mo. Bumalata ang pagtataka sa kanyang muka nang marinig ang sinabi ng kaharap. Ha? Bakit? Hindi mo pa nababasa yung announcement sa journal ng school natin? Kasama ka sa mga top teachers na nakatanggap ng recommendation para makapunta sa isang university sa Davao. Grabe, ang galing mo talaga. Ha? Hindi maintindihan ni Kaya ang sinasabi ng kanyang kaharap. Masyado siyang nabibigla at halos hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Ma'am, may posibilidad na malipat ka sa Davao dahil maraming nagagalingan sa pagtuturo mo. Mamaya yata may meeting na mangyari at kasama ka ron. Congrats sa iyo, Ma'am Kaya. Masaya ako para sa iyo, Ma'am. Alam ni Kaya na magandang opportunity ang nasa harap niya. Grasya na mismo ang lumalapit sa kanya. Pero hindi niya magawang maging masaya. Hindi niya sigurado kung magagawa niya bang tanggapin ang chance na yon dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Kaya, everything will be fine. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magiging maayos din ang lahat. Basta maging kalmado ka lang. Huminga ng malalim si Kaya para pakalmahin ang kanyang sarili. Makakaharap kasi nila ang head ng kanilang eskwelahan para sa recommendation na nakuha nila. Ma'am Kaya, andyan na si Mr. Romualdez. Sige, palabas na ako. Iginuhit ni Kaya ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi bago lumabas sa banyo para humarap na sa mga kamiting nila sa araw na yon. Kailangan niya munang isantabi ang lahat para sa pangarap niya. Para muna sa sarili niya. There you are, Ma'am Kaya. Nagkita rin tayo sa wakas. Alam mo ba na ang pangalan mong pinakamaingay sa buong university? Dahil bukod sa pagiging magaling na guro, madisiplina ka rin tulad ng mga naririnig ko. Thank you, Mr. Romualdez. We finally met. Thanks for your compliments. I'm just doing my job as a teacher. Nag-set lang po ako ng boundaries between me and my students. Kaya ka siguro napili na maging isa sa mga recommendation ng ating paaralan. I'm so happy to see you succeed, Ma'am Kaya. Thank you, Mr. Romualdez. Have a seat, Ma'am Kaya. Uupo na sana si Kaya nang sa hindi malamang dahilan. Bigla na lang siyang napalingon sa labas ng restaurant kung nasaan sila ngayon. Natigilan siya sa kanyang nakita. Nakita niya lang naman si Rico sa labas. May sinusuotan nito ng helmet bago pa angkasin sa motor at saka humarurot paalis. Hindi agad nakakilos si Kaya sa kanyang nakita hanggang sa napagtanto niyang kusang gumalaw mga paa niya para habulin ng asawa. Naririnig niya pa ang pagtawag sa kanyang makasama niya pero hindi niya na ito nagawang lingunin. Agad siyang lumabas at sumakay sa tricycle na kanyang nakita. Saan po tayo? Sundan mo yung itim na motor na yon. Hindi inalis ni Kaya ang tingin sa motor ni Rico na papalayo na sa kanila. Ramdam ni Kaya ang panginginig ng kanyang mga kamay at kahit anong gawin ng pagpapakalma sa sarili ay hindi niya magawa. Pakiramdam niya si sabog ang ulo niya na para pang nawawala sa kanyang sarili. Manong, bilisan niyo pa! Nanginginig ang mga labi ni Kaya dahil hindi siya nagkakamali. Plate number ng motor nila ang nakikita niya sa mga oras na yon at helmet niya ang suot ng babae. Sa galit ay sinigawan niyang mato nang bahagya silang nakalapit dito. Rico! Ihinto mo yung motor! Sigaw niya at nakita niyang nagulat ang lalaki nang marinig ang kanyang boses. Ang akala niya ay hihinto na ito pero mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo. Hoy Rico! Hindi ka makakatakas sa akin. Napakakapal mukha mong mag-angkas ng babae rin.
At helmet ko pa talagang pinagamit mo. Ihinto mo at mag-usap tayo. Umuwi ka na muna. Sa bahay lang tayo mag-usap. Ang kapal naman pala talaga ng mukha mo. Alam ba ng angkas mong babae na may asawa ka na't hindi ka rider para mang-angkas ng kung sino-sino? Ihinto mo sabi ang motor. Huwag mong hintay na mapatid ang pasensya ko, Rico. Kahit na anong galit ni Kaya, parang hindi siya naririnig ng lalaki at mukhang walang balak na huminto. Kumukulang dugo ni Kaya nang bigla nilang huminto ang sinasakyan ng tricycle, pati na rin sina Rico nang matraffic sila. Kaya naman, wala nang sinayang na oras si Kaya at agad siyang bumaba para puntahan sina Rico nang nagbabalik mang tumakas mula sa kanya. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Kaya, magpapaliwanag ako. Nagmamadaling bumaba si Rico para lapitan siya at yakapin. Pero palo at sampal ang inabot ng lalaki sa kanya. Dahilan para maatras ito mula sa kanya. Akala ko ba'y nasa trabaho ka? Akala ko ba'y maraming pasyente sa klinik kaya abalang-abala ka? Hindi ko naman alam na may sideline ka na rin pala. Ano? Habal rider? Napakakapaling mukha mo para gamitin ang motor na pinundan natin para mamabae ka, ha? Kaya, kumalma ka muna please. Mag-usap tayong dalawa. Isang malakas na sampal ang ginaw ni Kai sa mukha ni Rico. Sa sobrang galit niya, pakiramdam niya ay nandidilim na ang kanyang paningin. Huwag mo akong pinaglolo ko, Rico. Huwag mo akong paglaruan sa sarili kong apoy. At baka hindi kita matansya at kung anong magawa ko sa'yo. Galit na tiningnan ni Kai ang babae na nagtatanggal pa ng helmet nito sa ulo. Parang may kung anong nagtulak sa kanya na lapitan ito at tulungan sa pagtatanggal ng helmet. Pero naging marahas si Kaya. Halos kalbuhin niya ng babae dahil sa sobrang galit. At ikaw, wala ka bang pambili ng sarili mong motor? At nakikiangkas ka sa motor namin, ha? Ginamit mo pa talaga yung helmet ko. Baka malagyan to ng kuto. Aw! Bitawan mo nga ako! Muntik nang mabuwal si Lilia nang malakas siyang itulak ng babae sa kanyang harapan. Galit na tumingin ito sa kanya. Isaksak mo sa bagay yung helmet mo. Oo talaga. Letsi ka. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo bang asawa tong lalaking kinakalantarya mo, ha? Oo. Alam ko. Bakit? Alam ko na may asawa si Rico. Alam mo naman pala eh. Eh bakit sa kanya ka pa lingkis ng lingkis na parang sawa? Hoy, bago ka magskandalo, alamin mo muna ang totoo. At bakit ko naman aalamin ang totoo? Kung ako mismong totoong asawa at kabit ka lang. Hindi ako kabit lang. May anak kami ni Rico. Kaya tumigil ka riyan na para bang wala akong karapatan kay Rico. Dahil may obligasyon siya sa akin. Parang nabingi si Kaya sa kanyang narinig. Bigla siyang napatutop at natulala sa sinabi ni Lilia sa kanya. Halos ayaw niyang paniwala ng bagay na yun. Pero nang lingunin niya ni si Rico, parang naiintindihan niya bigla ang lahat. Kaya? Oo. Bakit parang gulit na gulit ka? Don't tell me na hindi mo alam na nilulusotan ka ng asawa mo. Hayaan mo. Ako nang magsasabi. May anak na kami ni Rico. Babae. 5 years old. At oo, matagal na rin kami ni Rico. Pero nakakabilib kasi hindi mo alam. Ni hindi mo man lang ba pinaghihinala ng asawa mo? Nakakatawa ka naman pala. Napayuko nilang si Kaya. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang dibdib niya habang naririnig niya ang nakakainis sa pagtawa ni Lilia. Naiinsulto siya pero mas nangibabaw ang galit na nararamdaman niya. Naglakad si Kaya papunta sa isang gilid. Ang galing naman pala ni Rico magtago. Kaso nakakasawa na maging sikreto eh. Ayoko nang maging lihim ni Rico. Dahil kami ng anak namin ang namamalimos ng oras sa kanya na palagi siyang nasa inyo. Kinuha ni Kaya ang tubong nakita niya. Lumapit siya sa motor nila ni Rico, tsaka walang pagdadalong isip na pinagpapalo iyon. Narinig niya pang pagtili ni Lilia. Noon niya lang dinarinig ang bulungan ng mga tao na nanunood sa kanya. Hindi ko binili tong motor na to para sakyan lang ng kung sino-sino. Hindi para ipang babae mo. Leche ka, Rico. Leche ka. Babasagin ko yung manoy mo.
Galit na nilingon ni Kaya si Lilia na ngayon ay mukhang natakot dahil sa kanyang ginawa. Ngayon ka magdadalakdak dyan. Ngayon mo ipagmalaki na kabit ka. Ngayon mo ipakita ang tapang mo dahil galit na ako. Galit na ako at nandidilim ang paningin ko sa'yo. Rico! Kaya, mag-usap tayo. Bitawan mo yan at baka makadisgrasya ka pa. Napangisi na lang si Kaya bago tingnan ang hawak na tubo. Gusto mo nito? Ayan, kuhanin mo. Binato ni Kaya kay Rico ang hawak niyang tubo na agad namang iniwasan ng lalaki. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Lilia. Hindi na kayang pigilan pa ni Kaya ang kanyang sarili kaya kinuyom niya ang kanyang kamao tsaka nilapitan ng babae. Dapat sa mga tulad mong kabit, kinakalbo. Napakakapal ng mukha mo na magmatapang. Maninira ka ng pamilya. Anong sasabihin mo sa pinagmamalaki yung anak ni Rico kapag hinahanap ng ama niya ha? Na nasa tunay ng pamilya ito at walang oras ang papa niya sa inyo dahil pangalawang pamilya lang kayo? Mas lalong hinigpitan ni Kaya ang pagkakahawak sa buhok ni Lilia at halos iwagayway niya sa kalsada. Malandi ka. Maninira ka ng pamilya. Sa ating dalawa, ako ang legal. Ako ang pinakasalan at ako ang nauna. Ikaw, isa ka lang ipokrit ang gumaganap ng may karapatan sa asawa ko. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan na ako. Talagang masasaktan ka. Tikman mo ang galit ko. Ito ang galit ng isang tunay na asawa. Kaya, tama na yan. Tumigil ka na. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaparamdam sa babaeng to kung gaano ko kagalit sa oras na to. Tumigil ka na dahil buntis si Lilia. Parang tuloy nang tumigil ang mundo ni Kaya nang marinig niya ang sinigaw ni Rico. Parang biglang tumigil ang pagdibok ng kanyang puso. Ramdam niyang panlalamig ng kanyang mga kamay habang lumuluwag ang pagkakahawang niya sa buhok ni Lilia na ngayon ay umiiyak na. Kaya, tama na. Nilapitan siya ni Rico at hinawakan sa siko. Pero isang malakas na sampala ang ginawad niya sa mukha nito. Kung ganon, congrats! Congrats, Rico. Ang galing-galing mo. You never disappoint me. Napahikbi na lang si Kaya bago talikuran ng lalaki. Naririnig niya pa ang pagtawag ng asawa niya sa kanya. Pero hindi niya na ito nilingon. Mabilis na siyang sumakay ng tricycle para magpahatid sa kanilang bahay. Unang bumuod sa kanyang binane na napuno ng pag-aalalang mga mata nang makita ang kanyang itsura. Diyos ko po, anong nangyari sa iyo, iha? Ma? Yun lang ang lumabas sa kanyang mga labi bago siya mapaupo dahil sa panghihina kasabay ng paghagulhol niya. Nawala ng lahat ng tapang niya at tuluyan na siyang bumigay. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang binan para aluin. Walang perpektong pamilya sa mundo dahil lahat ay may tinatagong sikreto. Kahit na ang pinakamayawang pamilya sa buong mundo ay hindi perpekto. Kahit na gaano pa karaming pera nyo, kahit na gaano pa kaganda ang lahi nyo, at kahit na gaano pa kapuri-puri ang bawat isa sa inyo, may lihim pa rin tinatago ang bawat isa. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay dapat mong maniwala sa iyong nakikita. Kinakakatakot ang panahon ngayon kung saan nagagawa ng magsinungaling ng dila at kaya ng manloko ng mga mata. Kaya, hindi na tinagsikaya sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang pagpasok ni Rico sa kanilang kwarto. Ilang araw nang hindi umuwi sa bahay ng lalaki at ngayon na lang ulit silang kita matapos ng nangyaring insidente. Kaya, mag-usap naman tayo. Hindi pa rin pinapansin ni Kaya ang kanyang asawa dahil ang bawat salita nito ay parang patalim sa kanyang dibdib. Habang naririnig ang boss nito, daig niya pang pinapahirapan ng paulit-ulit. Paano natin maayos to kung hindi mo ako kakausapin, Kaya? Malakas na binagsak ni Kaya ang hawak ng ballpen bago balingan ng tingin si Rico. Ano pa bang kailangan mo? Mag-usap tayo. Ayusin natin to. At sa palagay mo maayos natin to ng ganun-ganun lang yon? Kapag nag-usap tayo, mawawala na agad yung sakit. Makakalimutan ko na lahat ng ginawa mo.
Hindi na ako iiyak gabi-gabi at tatanungin ng sarili kung saan ako nagkulang. Saan ako nagkamali? Sabihin mo sa akin kung maibabalik ba natin sa dating lahat kapag nagkausap tayong dalawa, ha? Napahikbi na lang si Kaya dahil ang totoo niyan ay hindi pa rin siya maayos. Ilang araw pa lang nakakalipas kaya sariwang-sariwa pa rin sa kanyang lahat. Sa tuwing naisip ng maibang pamilya si Rico, para na siyang pinapatay ng paulit-ulit. Naging masama ba akong asawa sa'yo? Kaya? Nagkulang ba ako sa'yo? Hindi. May mali o hindi ka ba nagustuhang nagawa ko? Wala. Kung ganun, bakit? Napatayo na si Kaya para lapitan si Rico at sinampal ito ng sunod-sunod. Tinanggap lang yun ang tinanggap ni Rico. Hindi siya nito pinipigilan o hindi mo lang ito umiiwas. Kung hindi ang mga dahilan na yun, sabihin mo sa akin kung ano nagudyok sa'yo na gawa ng bagay na yun, ha? Kasi para na akong mababaliw, Rico. Para na akong masisiraan ng bait kapag naisip ko na ikaw, ang asawa ko, ang ama ng mga anak ko, ay nagpapakalala ka rin sa ibang pamilya. Aksidente lang nangyari. Putsang dahilan yan. Bata na lang maniniwala sa dahilan mo yan, Rico. Aminin mo na ginusto mo rin yun. Dahil hindi kayo tatagal ng halos ilang taon kung aksidente lang yun. Hindi ka makakadalawa kung hindi mo mahal ang babaeng yun. Kaya ba may mapagkakataong para kang balisa at halos hindi na umuwi dito sa bahay? Dahil may inuuwian ka ng iba? Kaya? Sabihin mo! Napayuko na lang si Rico bago dahan-dahang tumango. Napahagat na lang sa kanyang mga labi si Kaya at napatango rin. Oo. Dahil nagkasakit ang anak namin at kinailangan nila ako. Aha! Okay. Naiintindihan ko na. Napagtagpi-tagpi ko ng lahat. Kaya rin ba gusto mo mag-abroad? Dahil kung pagiging vet lang ang magiging trabaho mo, hindi sasapat ang sweldo mo kasi 2 pamilyang binubuhay mo. Kaya pala gusto mo mag-abroad. Dahil doon mas malaking kikitain mo. Nang sa ganun masusustantuhan mo ng maayos ang mga anak natin. At ang mga anak mo, kina Lilia. Ang galing mo. Napakagaling mo. Pero hindi ko na titutuloy. Puputulin ko ng connection ko sa kanila. Dahil kayong pinipili ko, Kaya. Mas mahal kita at ang mga anak natin. Kayo pa rin mas mahalaga sa akin. Kung dati kinikilig siya sa tuwing sasabihin ni Rico ang mga salitang yun, ngayon ay halos masuka na siya. Kinikilabutan siya at gusto niyang buhusan ng alkohol ang bunganga ni Rico. Para saan pat gagawin mo yan? Huli na ang lahat, Rico. Nakapagdesisyon na ako. Kaya, no, please, don't tell me. Yes. Maghiwalay na tayong dalawa. Total, may anak ka na kay Lilia. Sa akin ang mga anak natin. Magpakaama ka sa mga anak mo sa labas. Dahil doon ka naman magaling, di ba? Patunayan mo ang galing mo ngayon. Pero, paano mga anak natin, Kaya? Kailangan din nila ako. Lalo na ngayon lumalaki na sila. Mas kailangan nilang ama sa kanilang tabi. Napangisi na lang si Kaya, pero sunod-sunod na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kaya naming wala ka, Rico. Makakaya namin kahit walang ama na nasa tabi namin. Dahil hindi ko na kayang makasama ka sa iisang pupong. Nindidiri ako sa'yo. Hindi na ikaw yung lalaking minahal ko. Dahil yung Ricong pinakasalan ko, nangako yun sa akin hindi na ako sasaktan. Na hindi ako iiwan. At hindi ako ipagpapalit sa iba. Pero lahat ng yun, kinain mo lang, Rico. Kinain mo lahat ng pinangako mo sa akin. 1 dekada. Ganun tayo katagal magkasama. May 2 anak din tayo, Rico. Malaki na sila. Maiintindihan na nilang bagay na to. Isipin mo nga kung paano ko ipapaliwanag kay Ryan na hindi ka namin makakasama dahil may iba kang anak. Paano ko ikukwento kay Cherry na hindi ka niya makasama sa paglaki niya kasi mas sinamahan mo yung ibang bata? Nandulo mo si Kaya at gusto nilang sumuko agad sa laban. Pero hindi. Bawal siyang sumuko. Kailangan niyang mapakatatag dahil simula ngayon sinalan lang ng mga anak niya ang magkakasama. Kaya, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon.
Parang awa mo na. Ayokong masirang pamilya natin. Ayokong malayo sa mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo, Kaya. Hindi ko kayang mawala kayo sa buhay ko. Lumuhod si Rico sa harap niya at buong pagsusumamong hinawakan ng kamay niya pero maagap yung binawin Kaya. Ha! Wow! Ayaw mong masirang pamilya natin? Nakalimutan mo na bang ikaw mismong sumira nito? Ikaw mismong nangaliwat nagkaanak sa iba? Nakalimutan mo na bang pagtataksil sa akin? Wala kang kwenta, Rico. Wala kang kwenta. Umalis ka sa harap ko. No. Please, Kaya. Give me another chance. Ayusin natin to. I promise, hindi na ako mambababae. Kayo na lang pamilya ko, Kaya. Kayo na lang, please. Alis. Wala na akong natitirang amor sa tulad mo. Umalis ka na sa harap ko. Kahit na kailan, hindi kita mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong panuloko sa akin. Napahagulhol si Rico habang tinutulak niya ito palayo sa kanya. Umalis ka na, Rico. Ayaw na kitang makita. Please, Kaya. Please. Mamili ka. Aalis ka. O kami ng mga anak mo ang aalis. Huwag naman ganito, Kaya. Please. I can't lose my family. Please, Kaya. Mamili ka. Napayuko na lang si Rico. Pero ilang saglit lang ay tumayo ito at muling tumingin sa kanya. Puno ng luha ang mga mata nito at tila ayaw alisin sa kanya. Nag-iwas ang tingin si Kaya dahil nasasaktan siya sa nakikita niya ngayon. Kahit na papaano ay masakit din para sa kanyang naging desisyon niya. Pero alam niyang ito ang nararapat. Itong makakabuti sa lahat. Kung sakali man na kakailanganin mo ako o kahit ng mga anak natin, huwag kang mag-aatubaling tawagan ako, ha. Darating ako, Kaya. Pangako yan. Kapag wala na ako, alagaan mo yung mga anak natin. Tapos huwag mo rin pababayaan yung sarili mo. Madalas ka pa man ding magpalipas ng gutom. Umalis ka na. Si Ryan, huwag mo siyang pagagalitin kapag may nagagawa siyang mali. Ipaintindi mo sa kanila na mali ang nagawa nila. Si Cherry, gusto niya na may kayakap siya tuwing natutulog siya. Kaya mag-iingat kayo palagi, ha. Kahit hindi niyo na ako kasama. Nandito lang ako palagi. Kahit anong oras, darating ako kapag kinakailangan niyo ako. Umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan. Hindi ka na namin kakailangan ng anak natin. Tumigil ka na. Itinulak ni Kaya palabas si Rico mula sa kanilang kwarto. Ayaw pa nitong sumunod sa kanya, pero di kalaunan ay nagpatulak na ito sa kanya. Kaya, mahal na mahal kita. Walang araw na hindi kita minahal. Kahit na kailan, ay hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo, Kaya. Palagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal kita. Hindi na narinig ni Kaya ang mga sunod sinasabi ni Rico na pinagsaraduhan niya na ito ng pinto. Narinig niya pa itong kumakatok mula sa labas, pero hindi niya na muling binuksan ang pinto para dito. Umiyak nang umiyak si Kaya. Hinayaan niya nga maging mahina ang kanyang sarili dahil pagkatapos ng gabing yun, kakailanganin niya ng maging malakas at matatag. Dahil simula bukas, sila na lang ng kanyang mga anak ang mamumuhay. Labis na nasasaktan si Kaya dahil kahit na kailan, hindi niya naisip na sa gantong paraan magtatapos ang pangarap na binuo nila ni Rico. Ang pamilyang matagal nilang iningatan at ang pagmamahal nila na hindi nila akalain na magwawakas. Pagkatapos ng ilang taon na magkasama, sina Kaya at Rico ay tuluyan na ngang naghiwalay. Kakasuhan ko pong anak ninyo. Tiningnan ni Kaya ang maging reaksyon ng kanyang binan nang sabihin niya yon. Hindi ito nagalit o nadismaya. Huminga lang ito ng malalim bago siya seryosong tingnan. Kung yan ang tamay gawin mo, hindi kita hahadlangan sa bagay na yan dahil matatanda na kayo. Alam niyo na ang tama't mali. Makakapagdesisyon na kayo nang hindi kumukonsulta sa mga magulang ninyo. Pasensya na po. Hindi ikaw kailangang humingi ng pasensya, Kaya. Ako bilang ina ni Rico. Ako nang humingi ng pasensya dahil sa nagawa ng anak ko sa iyo. Gusto ko man na panagutin siya, pero wala na sa akin ang desisyon.
Hindi ko kontrolado ang batang yon. Kaya ikaw nang bahala sa magiging desisyon mo. Napakagat na lang siya sa kanyang pang-ibabang labi dahil napakabait pa rin sa kanya ng kanyang biyanan kahit nahiwalay na sila ng anak nito. Wala siyang nakuhang kahit na ng pagpapanggap at panunumbat. Naging totoo ito at pinanigan ng tama. Tulad ng sinabi niya, nagsampa siya ng kaso laban kay Rico. Pati sa kabit nitong si Lilia na napag-alaman niya ang isang nurse pala. Pinahold niya rin ang lahat ng card ni Rico dahil pera nilang dalawang nandoon at ipon nila para sa mga anak nila. Nang may pasadang kaso, nalaman niyang natanggalan ng lisensya ang dalawa at ngayon ay pareho ng walang trabaho. Sa mga nangyaring yun, hindi nagawang maging masaya ni Kaya. Hindi paghihiganti ang ginawa niya. Ginawa niyang alam niyang tama. Hindi siya mananahimik at hahayaang mabaon nilang sa limot ng lahat dahil pamilya niyang nasira. Nasaktan siya. Nasugatan ang puso niya na habang buhay niyang dadalhin. Mama, hindi pa po ba umuwi si Daddy? Miss na miss ko na po siya, Mama. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Kaya ng isang gabi ay yumakap si Ryan sa kanya at sabihin ang mga salitang yun. Ryan anak, tumingin ka kay Mama. Si Daddy, nasa malayo siya. Kailan po siya uuwi, Mama? Hindi ko alam. Baka hindi na umuwi si Daddy. Bakit po? Hindi na po ba tayo mahal ni Daddy? Ayaw niya na po sa atin? Hindi naman sa ganun anak. May mga bagay lang na hindi mo pa maiintindihan ngayon. Pero paglaki mo, sasabihin na ni Mama sa'yo kung nasan talaga si Daddy. Pero Mama, miss na miss ko na po siya. Nagsimula ng humikbi si Ryan kaya niyakap ito ni Kaya at pilit na pinigilan ng mga luhang gusto rin kumawala mula sa kanyang mga mata. Nangako siya sa akin na siyang aakit sa graduation ko, Mama. Isabi niya bibilan niya pa ako ng marami pong toys. Shh! Andito pa naman si Mama. Lahat ng promise si Daddy sa'yo, tutuparin ni Mama. Hindi ko kayo iiwan ni Cherry. Si Mama na lang aakit sa iyo sa graduation mo. Sa lahat ng graduation mo. At tapos, bibili rin tayo ng maraming toys. Kapag may pera na sobra si Mama, okay? Napahigbi na lang si Kaya dahil hindi pala madaling sabihin sa kanilang mga anak ang tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ni Rico. Mahirap. Hindi niya magawang ipaliwanag ng maayos. Pero nangako siya sa mga ito na kahit kailan ay hindi niya iiwan ang mga ito at magiging mabuting ina siya sa mga ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Kaya? Hindi ko naman kayo pinapaalis dito sa bahay. Mas maganda ngang andito kayo dahil kahit papaano ay may kasama ako. Lalo na ngayon at nakakulong na si Rico. Nabakasan ni Kaya ang lungkot sa boses ng kanyang binani habang kinakausap siya nito pero desidido na siya. Kung mananatili siya sa bahay na yon, patuloy niya lang makikita ang alaala ni Rico na nagbibigay sakit sa kanyang dibdib. Ayos lang po kami, Ma. Pasensya na rin po kung kakailanganin po namin umalis ng mga bata. Madidistino po kasi ako sa Davao. May binigay pong opportunity sa akin ng eskwelahan na pinagtatrabahuan ko. Maganda pong simula yun para sa amin ng mga anak ko. Kung yan ang desisyon mo, gagalangin ko yan. Tama na rin na magpakalayo-layo kayo. Dahil hanggat nandito ka, mas lalo ka lang masasaktan. Lalo na kapag nakalaya na ulit ang anak ko. Sigurado kong hahanapin ka noon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin kung nasan kayo ng mga anak ninyo. Malayo ang Davao. Bagong environment din yun. Sigurado ako na mag-a-adjust ang mga apo ko roon. Kaya turuan mo sila ng mamumuhay roon. Turuan mo rin sila ng dialect doon para hindi sila magmukhang mangmang sa mata ng ibang tao. Pakainin mo sila ng masusustansya para maging malakas at healthy sila. Ikaw rin, huwag kang masyadong magpapakalunod sa trabaho mo dahil kailangan ka pa ng mga apo ko. Humiwalay ang matanda sa kanya para tingnan siya. Nakita ni Kaya ang luha sa mga mata nito kaya hindi niya rin naiwasang mapaluha. Kung kakailanganin mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. Tutulong ako hanggang kaya ko. At kung pwede rin,
bisitahin niyo pa rin ako paminsan-minsan dito. Dahil hindi na ako magtatagal kaya. Ma, malakas ka pa po. Alam ko pong marami ka pa pong pagdadaanan. Bilib nga po ako sa iyo na sobrang bait mo sa amin. Salamat po ng marami, Ma. Maraming salamat po sa lahat-lahat na nagawa mo sa amin ng mga anak ko. Hinding-hindi po kita makakalimutan. Naku, sige na. Baka malate pa kayo sa flight ninyo. Tatawag na lang kayo ng madalas sa akin para hindi ko kayo masyadong mamiss. Kinuha ni Kayang mga gamit nila. Nagpaalam na rin ang kanyang mga anak sa kanilang lola bago sila lumabas ng bahay at sumakay sa taxi. Habang papalayo sa bahay ni minsan niya ng itinuring na tahanan, hindi maiwasan ni Kayang mapaluha dahil oras na para umusad. Kailangan niya ulit magsimula sa umpisa at sa pagkakataong to, siya na lang mag-isa. Wala nang asawang masasandalan tuwing pagod siya at pakiramdam niya ay parang gusto niyang sumuko sa lahat. Wala nang mistere na magpapakalma sa kanya sa tuwing punong-puno na siya sa lahat ng bagay. At partner na masusumbungan sa tuwing may mapasaway siyang estudyante. Magmula nung araw na yon, nang umalis siya sa bahay na yon, iniwan na rin ni Kaya ang lahat ng alaala niya kasama na si Rico sa buhay niya. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!